Thank you, choir, for that wonderful singing. I've been changed. Second Corinthians chapter. Brad yung me. Pwede po Brad. Second Corinthians chapter 5 and in verse 17 where the word of God says, if anyone be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become. I've been changed. And that message is truly real to me. I've been changed. Mayong buntag sa tanan. We have a very good Sunday today. First, because it is the first Sunday of the month, and also we have a good Sunday tungod kay doon tay murag sini ang ato ang message karong buntag ug karong hapon. Murag magtan-aw ta og sini. Kisas kanyo ang hilig og tan-aw wrestling kanadto. In my younger years kanadto NBA si Michael Jordan. Dayon sa wrestling si Hulk Hogan. So duha ka message karong buntag about karong adlaw about wrestling. Today ang title is Wrestling with God. Then if you have time to this afternoon, it's about wrestling with Satan. Karon it's about wrestling with God. Ang double nga karong hapon is wrestling with Satan. Now, in the Bible, actually, generally, twice ang word nga wrestling na mention sa Bible. Sa Old Testament, muna ito ang message karon sa Genesis chapter 32. Then sa New Testament, sa Ephesians chapter 6 and in verse 12. So, atong tanawon ning word nga ining wrestling with God karong nga buntag. And hopefully, I hope God will speak to us about this. Have you nakatanaw mo hilig og wrestling ka na to? Now, wrestling is a fight of strength. Pakos ganay guni kay binaliay man ni. Gunit nga murag sawa nga binaliay guni ang wrestling actually di lang sinumbagay ko nang kanang ginunitay nga binaliay guni. And it is actually very physical nga sport, wrestling. And so this morning, I hope God would speak to us. I said, as we learn about this wrestling, it's about Jacob. Jacob is si Jacob was as an introduction. Jacob was siya ang punuan sa tribu sa duha ka tribu sa Israel. Siya ang punuan. Anak siya ni Abraham, anak siya ni Isaac, o sila nga tao siya, doon siya kambal nga si Esau, o siya, o si Isaac, o si Esau, o si Jacob. And when Rebecca gave birth to them, napadandaan sa tiyan, ang duha ka kambal, na wrestling na naitabo. O katong wrestling na sa sulod hantod sa mga tao silang duha. So that as a background of this message, you will find it that when Jacob had swindled, had deceived iyang father, and eventually iyang gitikasan ang iyang igsoon nga si Esau. So there come a time that Esau gilumtan siya ni Esau ug nakapanaad si Esau nga after the death of their father siyang isunod nga ilubong si Jacob. So because of fear, they have agreed with his mother na he had to go away from their family. And when he went away, he escaped from sensing that Esau had this heartache to Jacob, that eventually nagsadya nga patyon niya si Jacob. So they have a plan together with their mother na mulayas si Jacob ug moadto sa kaliwatan sa iyang anahan na si Rebecca.
when the plan was about to be executed, si Jacob, ang niyang mama, think that yung una nga, mupalayo lang ka for few days. Then later on, mukabalik ka dayon. Pero ang yang few days, ning abot og 20 years. And in the early part sa iyang paglayas, there come a time na nakapoy siya ug natulog siya, ang katulog siya, ug ang iyang unlan bato. And in that time sa dihang natulog siya, he dreamed a dream. And there he dreamed about a ladder that rose up to heaven. And that ladder speak about the Lord Jesus Christ. Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. And that ladder was seen by Jacob. A ladder that will bring him up to heaven. So that in Genesis chapter 28, after that he had awakened from that dream, he made this as a vow, a covenant to God. In Genesis chapter 28 and in verse 10, this is what he said. Diri nagapadulong pa siya nga mulayas to escape from the wrath of his brother. Then in verse 10 niya, and he called the name of that place Bethel, but the name of that city was called Luz at the first. And Jacob vowed a vow, saying, if God will be with me. Now, timanan mo ning, if God, kung ang Diyos, karon nagsugo ni siya, he was a fugitive. He had nothing at all. He is empty-handed. And when he was awakened from that dream, muni ron ay ang saad sa Ginoo. Ngunya sa verse 10 niya, verse 19, I mean to say, Genesis 28 verse 19 niya, and he called the name of that place Bethel, because the name of that city was called Luz at the first. And Jacob vowed, saying, if God will be with me, and will keep me in this way, that I go and will give me bread to eat, and raiment to put on, so that I come again to my father's house in peace, then shall the Lord be my God. Mura nga, gamay ra gyud ang iyang ginapangayo sa Ginoo. Nga ingon niya sa verse 20, if God be with me, and will keep me in this way that I go, and will give me bread to eat, and raiment to put on. Pagkaon lang, sinina, kinakayo. Grabe ka. Speak about his being empty. Sa dahil gawa siya, wag yun. Nga niya lang nga, makakaon lang ko, mas kasinina lang ko, din mo niyang pakigsangad sa verse 21. So that I come again to my father's house in peace, then shall the Lord be my God. And this stone which I have set for a pillar shall be God's house, and of all that thou shalt give me, I will surely give thee tenth unto thee. Mutay ang saad. Then, he went, as he traveled, ning abot siya, to make the story short, ning abot siya sa kamot ni Laban. Laban was the brother of Rebekah. And there, dito sa kamot ni Laban, nahimo siyang kung magbalantay sa mga binuhi, mga karniro, mga kahayupan ni Laban. And sa inihang niaton siya, ang iyahang for 14 years, actually 7 years, then yung 14 years, ang iyang trabaho ay bayad. Kadto iyang trabaho dito, para lang asawa niya, si Rachel, o later on, si Leah na una, for 14 years, iyahang gialagaran, gibayaran niya ang iyang pangasawa nga duha. Then later, sa dayan ko 6 years nga nagtrabaho na po siya para atong iyang mga kabtangan, kadtong mga kahayupan. And in fact, in that time, he was become so rich, more than sa mga anak ni Laban. Moto nga, gikasinahan siya. Pero iyang lang, makakaon lang siya. Pero, because of God's goodness, he was enriched. Then came sa Genesis chapter 31. Genesis chapter 31. Para masabtan nato ato ang mensahe karon kay gisulbay ni sabton. Ngayon sa verse 11, sa Genesis chapter 31 verse 11, diri after 20 years mo ni ang naitabo sila. Ngunya
And the angel of God speak unto me in a dream, saying, Jacob. And I said, Here am I. And he said, lift up now thine eyes, and see all the rams which live upon the cattle are ring-staked, and speckled, and gristled, and I have seen all that Laban doeth unto thee. I am the God of Bethel, where thou anointest the pillar, and where thou bowest above unto me. Now arise, get thee out from the land, and return unto the land of thy kindred. Sa verse 13, actually diri, mga gili papahawa na sa Ginoo, pababaliko na siya after 20 years. Pero gamay lang iyang gipakuro ning daghan. And in this particular time, God remember what Jacob had promised or vowed to God. Di niya, balik ka na. In which, actually, kadto lapit ang gusto gyud sa Ginoo nga para saya. And that was Canaan. So in Genesis chapter 32, diri masun lang ninyo. So Genesis chapter 32, diri karon mubalik na si Jacob. Mubalik na siya after 20 years. No, ma-relate na ako ni. Doon na ipanultihon nga home sweet home. Home sweet home. I love my place. Kato kung dapit nga natawhan ako to. Daghang mga memories to dito. I could recall that I have so much desire for mo after 30 years pero pagkalayo na ako kanunay nga desire na ko makaadto to dito. Labi na atong buhi pa akong mama. So what I mean to say, I could relate the feeling of Jacob at this time. But one thing is that ang problema lang ni Jacob kay sa iyang pag-uli na ay problema nga iyang atubangon. Di lang kay problema kundi kadtong rason nga iyang gikalisangan nga ninghawa siya atong lapita. Pero ang maayo ani kay ang Ginoo ang nagsulti, balik ka dito. Balik ka. Diyon niya itong gigunitan. Pero ang problema, bisang tuod nga katuyuan to siya mabalik siya, pero ang kahadlok, wa gyud mawa niya kaniya. Tungod kay he expecting kadtong panimalos. Panimalos siya yang kambal. So, what he did, kana sa Genesis chapter 32, and in verse 1 up to verse 7, what he did. Ngunya, and Jacob went on his way, and the angel of God met him. And when Jacob saw him, he said, This is God's host. And he called the name of that place Mahanaim. And Jacob sent messengers before him to Esau, his brother, unto the land of Seir, the country of Edom. And he commanded them, saying, Thus shall ye speak unto my lord Esau, Thy servant Jacob said thus, I have sojourned with Laban and stayed there until now. And I have oxen and asses, flocks, and men servants and women servants, and I have sent to tell my Lord that I may find grace in thy sight. And the messenger returned to Jacob, saying, We came to thy brother Esau, and also he cometh to meet thee, and 400 men with him. So, kung dili mong makita si Esau, by the way, kasi Esau, biri, wani ka ng, kung kuwan pa, di lang po maro ba, kundi may abilidad po siya. Nagid si abilidad. Kay balo siya, nga si Esau, naipagdumot siya, ang iyang ibuhat, una siya nagbiyahe, iyang gipauna ang iyang matauhan. Gidalan, nagpadala og mga mananap. Nga sa nga time, ang tawag na peace offering. Peace offering. Para pagpalok mo sa kaning kasing ni Esau na iyang gitikasan. Tinuod, nag-abot sila sa iyang mga katauhan, iyang mga servant niya. Pero ang di maayo balita, kay sa verse 6 po niya niya, and the messengers, nag-report siya, and the messengers returned to Jacob, saying, We come to thy brother Esau, and also
He cometh to meet thee, and 400 men with him. Mga sundalo ni. Ang interpretation niya ni, nga nakahiring si Esau, nga mabalik na ka. Kung kuwan pa to, ginaatangan ka na niya, something like that. Now, nga ni, ang but pasabot kung kita guilty ta sa usa ka tao, doon nga ni kuwan, nagit tay, dili yun maayo itong hunon, mo balusan yun ko ato kay, he had hurt much his brother. And in fact, dili yun tumayo ang gibuhat. Nakawali ko anak. Pero so, dito, again, karon si Jacob, as a wise man, nagbuhat nagpaw og plano. Pero here, actually, first, he had prayed for God. Now, tanaw sa verse 7. Ako nang ginasunod kay sa verse 3, dito niya pa sa message, sayon-sayon na natin masabtan. Then, ngunyan sa verse 7, then Jacob was greatly afraid. Pertingadlo ka na ni afraid. And distressed. So, what he did, and he divided the people that was with him, and the flocks and herds and the camels into 2 bands, and said, if Esau come to the first, to the one company, and smite it, then the other company which is left shall escape. And Jacob here in verse 9, karon sa verse 9, nagplano siya. Sa verse 9, nag-ampo na si Jacob. Nag-ampo na siya. Now, which means that kini si Jacob was a man of God. Dire, iyang ginagamit iyang abilidad na tawhanon, pero sa iyang ginaback up sa mabutang o sa iyang pagsalig po din sa Ginoo. Nagaplano siya, gaandar iyang una-una, pero inubanan po sa pag-ampo din sa Ginoo. Now, tanong sa verse 9, notice now his prayer. And Jacob said, O God of my father Abraham, and God of my father Isaac, the Lord which said unto me, return unto thy country, unto thy kindred, and I will deal with thee. Now, kung tanaw ni mo ang iyang pag-ampo ni Jacob karon, kini ang pag-ampo, seryoso ni. Pero ang nakagwapo siyang pag-ampo, kay iyang gina-invoke kadtong mga sulti sa Ginoo na kung na ikaw ba yay nagsulti sa ako nga mubalik ko ha. Unya karon natay kaatang dito nga kuan ikaw ba yay nagsulti ani. Okay na ron ako bisag asa pero imo kung gisulti mo balik ko. Unsa na ibot pasabot ana? Nahimong kuan na kung kuan pa karon kuyogi ko. Kay dili baya kung pa wala baya ni sa akong una-una pa. Do I miss my motherland. So, pwede kung mag-ampo tagwapo yung aning klase ba yung pag-ampo kay mura batag nagapaningil sa Ginoo. Pag maipod na ka lang bisan po sa atong muni si kining akong anak na si Linlin ka na to. Ning di na gud kumusaad kang Linlin. Kay ka nang kumusaad ko yan ang gunitan. Karon wa na ko'y saad-saad. Kay makulong. Kamong mga ginikanan sulahin ni na kung break yung manak makulong mo ay ko mabaka kung di mo tuman. So sa verse 10 niya, I am not, so tanaw ko siyang prayer, I am not worthy of the least of all thy mercies, and of the truth which thou hast shewed unto thy servant, for with my staff I pass over this Jordan, and now I am become 2 bands. Niya, dili ko niya, dili yung pag-ampo, yung ginbook na ikaw ba yan pero dili ko niya, Lord, dili ba yan po ko nang ani kung dili ikaw yun. Now, yung and that is true. And this is true to everyone. Dili ko nang ani kung dili ikaw. Pero karon niya, nagproblema ko, karon, ato bangon ako ang soon, karon duha, imbis na gwapo nga magdungan mi, karon, duha ng kapans. Dinotice in verse 11, so yung prayer. Deliver me, I pray thee, from the hand of my brother, from the hand of Esau, for I fear him, lest he will come and smite me, and the mother with the children. And thou sayest, I will surely do thee good, and make thy seed as a sand of the sea, which cannot be numbered for multitude. Ang ako lang ang akong kunin mo kanang mag-ampo sa ita, usay mag-ampo ta nga. But what I'm saying is that kiuhimuton ani ang pag-ampo
kuan gyud ni gunit yun ni sa Ginoo nga pagampo. Mutandog yun sa kasing-kasing sa Ginoo ni nga pagampo. Di gyud kung kuan pa dili gyud kabalibad ani nga pagampo. Ang Ginoo di gyud makabalibad ang Ginoo ani nga pagampo. Na usahay kung kita magampo murag. So sa verse 11 now niya, deliver me, I pray thee. Din sa verse 12, and thou said, I will surely do thee good. Buhaton yun akong mayo sa mga. Pero, padulong siya, to'y nakababag 400 ka mga patay yun sila. O ang leader mato, ang iya pangyoson, nga perting suko asaya. Kanto. O wala sila magkita ni, no communication for 20 years. Wa siya kabalo, unsa na si Jacob, unsa na si Esau at that time. Wa siya kabalo. Ang iyang gitimanan, kadtong paghawa siya, nga perting suko sa igsoon siya. So, ingon niya, and thou sayest, I will surely do good, and make thy seed as a son. Then verse 12, and he lodged there that same night, and took of that which came to his hand to a present for Esau, his brother. Doon niya, 200 she-goats, natin tanaw sa verse 14 karon, sa iyang paghawa na siya'y kubinan. Doon niya, kakaon lang ko, kasi nina lang ko, ay, okay na kayo. Din niya, pero sa paghawa niya, muna niya, 200 she-goats and 20 he-goats, 200 ewes and 20 rams, 30 and so on. Then in verse 16, and he delivered them unto the hand of his servants, every drove by themselves, and said unto the servant, pass over before me, and put a space between drove and drove. And he commanded the foremost, saying, when Esau my brother meeteth thee, and asketh thee, saying, whose art thou, and whither thou goest, and whose are these before thee? Then thou shalt say, they be thy servant Jacob, it is a present unto thee, my lord Esau, and behold, he is behind us. And so commanded he the second and the third. So ang nabot pasabot nga, ang scheming ni Kwantaron, gibahin niya o kaduhat tulugan niya. Primero, na idala-dala mga peace offering, para kung halimbawa mo kwan si Esau, mapasipay dito, offering nga pag-abot niya kung sa tumoy, mawa ng kaligot-got ni Esau. Tungod sa, ano ba? You understand that? Now, again, si Jacob, maayong mga plano. Pero take note, nga sa dihang ginabuhat niya itong mga butanga to, eventually, nahurot tanan ang iyang gidala, gikan sa gawas kang laban nga mga kabahandian, nahurot para lang ipasipay sa iyang igsoon nga si Esau. Nahurot. Nga ang but pasabot, tanang hago niya for 20 years, katong hago niya for 20 years, karong hurot. Tungod lang sa iyang pag-amping sa kinabuhi siyang panimalay o saya para lang ipasipay. Makita niyo na. Muna karon. 20 years na iyang gihaguan. Para ma-safety ang kinabuhi siyang pamilya o siya, give up niya tanan. Then notice now sa verse, kung kaning mga sponsor sa Biblia, I hope that God would speak to us and show us some great truth. I labored much on this subject. Then in gunya sa verse 20, and say ye, moreover, behold, thy servant Jacob is behind us, for he said, I will appease him with the present that goeth before me, and afterward I will see his face, peradventure he will accept me. Kunya, wala lang ni kung kwan pa ni, murag sugal ba? Masig pinaagi ani, mapakalma, katong kasuko ni Esau for 40 years. So, sa verse 21, so went the present over before him, and himself lodged that night in the company. And he rose up that night, and took his 2 wives, and his 2 women servants, and his 11 sons, and passed over for Jabbok, and he took them, and sent them over the brook, and sent over that he said. Nga ang pasabot ingani. For 20 years, siya lang usa,
ning gawas tungod kay pagdumot sa iyang suod. Kadtong actually sa dayang mo gawas siya, ang expectation siyang mama, mga pipila lang kaadlaw makabalik na ka kay mabugnaw. Kadtong pipila lang kaadlaw na himong 20 ka 20 ka tuig. Ug tungod sa kayo sa Ginoo, naka-accumulate siya og property ug pamilya. Pero sa demo gawas na siya, kung imong tanong karon, he was left alone. Actually kung imong tanawon, karon mo atubang siya kang Esau, empty-handed. Pagpadhawan niya, empty-handed, karon mo atubang na gyapon siya for 20 years, empty-handed. He was left alone in river Jabbok, alone. Nothing but only himself. Ug dire na natong sini sa wrestling. Katong wrestling na karon. Sa verse 23 niya, and he took them and sent them over the brook and sent over that he had. Then notice now in verse 24, wrestling with God. Now, first, kasagaran kung sa in any event, kasagaran kung doon ay sa championship o for that matter, kasagaran ang mudaog yun itong kusgan o kadtong maayo yun. O normally yun po, gani, kasagaran, kung nakita sa usa ka opponent nga mas kusgan ang kwan mo lagi magduha-duha o mo balibad nga magtaway. Pero diri kuyaw ni kay tao versus God. Wrestling with God. Grabe ako ning gitoon, grabe. Bisag ka mo, daog ba si Jacob ani? Kung kan mo dili, pero dirining daog siya. Grabe. Grabe kini na magtuon kag Biblia ay text pan yun. Kaluoy pa ng kwan sa Ginoo. Now tanaw ron sa verse 24. Wrestling. Then niya sa verse 24. And Jacob was left alone. And there wrestled a man with him until the breaking of the day. Nga ang but pasibot, wrestling ni, gikan sa, kung wala pa, alas 7 sa gabi, hangtod sa buntag. No, kasagaran sa wrestling, kung imong tanawon, mga usa ka oras na nanay, wa pa oras ay. Na nanay resulta. Kini kay nabuntagan yun. Grabe nabuntagan yun. Now, first of all, sa verse 24, you will find that ang question ni, kinsa ba'y nakig-wrestling? Kinsa ba'y nakig-bugno kang, kung bugno kang pandari? Siya o ang Ginoo? Now, ang nakig-bugno diri, actually, dili si Jacob. Kaya nga man, kung kang tanaw si Jacob, wa na kusog aning panahon kay perting hadlo ka mangganay niya kang Isaw. Is kang Isaw ug kang laban ning agi na siya bugno, dili wala na siya kuan na bugno. Pero you will find here then sila. So notice what had happened sa verse 32 niya. And Jacob was left alone, and there wrestled a man with him until the breaking of the day. Nga kung yung tawag nakigbugno siya ka lang kiligab kuan pa kung pikwan. And he was able to wrestle even in the break of the day. Now, unsay how I wish magya. Unsay picture ang pastor. Now, this is a picture of his later life. Pero gipakita niya diri, pero ang picture ani siya kanadtong agi ang kinabuhi. Na kani siya ang kinabuhi, he wrestled alone. He fight ka may ngani siya ba? Mean to say, nga dili niya ginahatag ag take over ang Ginoo siya.
Siya lang. He risked. He never give up. This is a picture of physical match, physical wrestling. Which physical wrestling is a picture of the flesh of men. Atong ulod nun pamagi sa pagkinabuhi nga akong kusum, akong talento, akong abilidad, akong pinitanan. Nga di gyud ang ginamusod gusto mo sulong ginudili lagi ako ra gud ni kay baluko ani. Muto yung picture. Pero sa physical kinirito mo sila pero dunay mga spiritual nga actually this is a picture of a spiritual wrestling. Nga in effect diri sa panahon nga empty na si Jacob, it is the time unta nga God ang ba ako na mo take over ang gusto sa Ginoo. Pero si Jacob nagyapon kung iyang gusto nga ako good. Makita niyo to? Now you see sometimes sa atong kinabuhi God put us in a place which in this sin event is called River Jabbok. Sa River Jabbok kung tanong sa verse 23 dito na empty kung kuwanta na hotdag gasolina si Jacob. Dapat magpagasolin siya pero di gud siya mo-give up na. Nga unsay buti mong pasabot pastor nga ni. Ako nag-ampo gud ko ni ang message ba kay daghan kag interpretation ani. Pero akong gitanaw ni sa akong kinabuhi. Abi ninyo daghang mga tao I think 3 occasion na daghang nag-witness ako mga tungod sa pulong sa Ginoo. In which at that time nahimong ayaw lang mo kalain ba? Professional na ko ato nga panahon. That was 1986. Pero nagsugod to 1984. Nga katong garbo usog kayo. Then I recall that doon ay panahon yun nga gihukasan ko sa Ginoo. Gihukasan ko sa Ginoo nga ato nga panahon nagasyagit ko tabang sa Ginoo. Pasalamat ko ato nga panahon. Kay wa na ako nag-surrender ko ato, wala na akong abilidad. Dito nga panahon naka-take over ang Ginoo sa ako. I hope makita niyo. Muna siya, now I could think of Australia. I have a little bit story, background sa Australia. Australia, kanadto, depositohan na siya, ang gamitan itong word na depositohan. Di na ginalabay ang mga notorious na mga prisoner. Kanadto. O kailangan dapit ka na to, some says, abot, bisag po Amerika. Nga nagsugod na sila og mga Kristohanon na doon na ikadlok sa Ginoo. Pero come a time when they prosper, they kick out God and they make those things become their God. Paras po na sa ato agud kanadto ang atong abilidad atong gihimo taud-taud gihukasan sa Ginoo. Nakaagi mo na nga gihukasan mo sa Ginoo. Nga there come a time nga kini nga bout ning abot sa inyo ha. Musunod ko sa Ginoo magpabilin pagyapon ko sa atong abilidad. Makarelate mo ani. So he reasoned which speak that I have my own way. But at that time he was empty. Di notice when sa verse, di mo daog si Jacob di mo daog. Pero ang gipakita ni kung imong picture na diri, dili gyud siya mugunit gyud siya. Makidumog gyud siya.
Pero later on, sa verse 25, okay lang mo? Then notice in verse 21, verse 21, and when he saw that he prevailed not against him, he touched the hollow of his thigh, and the hollow of Jacob's thigh was out of joint, and he wrestled with him. Ang nahitabuan ni Ron, gipiangan na gyud siya. Ganiha, kung tanawon, hulot nang iya, karon kay mo banat pa man gyud siya kay nakusog. Okay, so gipiangan siya, picture gipiangan siya sa kan. Di man gyud mo give up. Pero ang maayo, kadto nga yung kalisod, gusto gyud na di kaya ang point niya, ako yung kakibon, niya makigabi, ko ako lagol. Makita ninyo na? Daghang mga Kristiyano nga pildi na God, pero di yun mo give up niya sa Ginoo. Pildi, oy! Kanunay na ako ni ginastorya sa inyo, ba? Pildi. Ay, pildi yun. Pero di yun mo surrender. Ang gibot sa Ginoo karon kang Jacob, gipiangan yun. Pero sa dihang gipiangan siya, nagpadayon gyapon. Pero ang maayo ani, di na siya nagapadayon nga away. Ang iya gapugong na lang yun. Tama sa verse 26. Nang nahitabo ko ron sa verse 26. Manya. Verse 26. And he said, katong nagpiyang siya, let me go, for the day breaketh. And he said, I will not let thee go, except thou bless me. Kung sibot pasabot na, nailhan niya. Ngayang karon nakakailan niya nga Ginoo ni. Di gyud ko mo daw gani. Karon he's clinging. Dili kay para mo daog. He's clinging para panalanginan siya sa Ginoo. Dili na away nga para mo daog. Ang iya diri karon para panalanginan siya. 20 years. 20 years of labor. 20 years nga God gave him a family. Not only that, but God him prosperity. For 6 years nga naglibor siya, niya bahin-bahin siya, pero hantod nga halos tanan mahurot ang kanglaban. Pero sa dihang ning abot na siya, papoleo na siya sa Ginoo didto na. Mubayad na siya. Ihurot. Nakita niyo na? Sa river Jabok, he was left alone. Iyang panimalay ang tanan wala na. Kung mo tanawon diha karon, ang kon diha wa na gyud. Wa na siya magunitan. Pero ang di maayo karon, usahay, tawag bisag wa na siya magunitan, usahay ang atong ayanggar mo nagpabilang gyapon nga napamangkoy pasog. Nakita ko tong makita niyo na? At the verse he's fighting physically. Maybe even in the flesh. Pero later on, sa dihang piangan na gyud sa iyang ako tayo ginuto yang kaway ang iyang karapan karon piangan wa na gyud siya mahimo karon na realize niya for without thee I am nothing ayaw di gyud gyapon ko mobiya pero di na nakig-away. He's now begging for God's mercy. Now later para masabtan nato ni sa book of Joshua, sa book of Joshua chapter 5, you will find here sa book of Joshua, chapter 5, sa dihang ang magkaliwatan na karon ning atong ginaisgutan nga si Rislen, particularly karon yang kaliwatan na si Joshua. When Joshua is about to enter Canaan, the promised land, paras pud ani nga dunay mga babag nga iya nakita. The city is walled, and there were giants in the city. Nadiin ko mong tanawon mo ni hinungdan ngan ang halos tanang nga ning gawas sa Egypt ning bali sila.
nga di mi mosulod ang nga dapit kay di gyud kaya na nga dapit. Imposible gyud ang nga dapit nga sudlon. Pero sa dihang si by God's grace si kanay particular si Joshua karon ning sulod gyud sila. Ning sunod gyud sa Ginoo. Sa dihang una nila sudlon ang Jericho. Dunay nahitabo nga where diri naka-change sa una-una ug sa kasing-kasing ni Joshua. Nasa Joshua chapter 5 and in verse 13. I'm speaking. I'm speaking. Chapter 5, sa verse 13. Unya, and it came to pass, unya, when Joshua was by Jericho, that he lifted up his eyes and looked, and behold, there stood a man over against him with his sword drawn in his hand. And Joshua went unto him and said unto him, Art thou for us or for our adversaries? Nga ang butas-but sa chapter 6 ani musulod na sila diri. Pero ang kung musulod na sila nga ilan ang awayon, di mo maawayon nila, dunay kahadlok yun na si Joshua. Kaya iyang mga dili ni sila mga warrior. Ang mga Israel sa diyan ng gawas sa pagkaulipon. There ka time nga he was alone. And there was a man, diri niya nga nagkuhan nga niya nakita nga nagawag sword ba, nagatubang siya. Dili yung Joshua niya, unsa man ka? Para sa moa o para sa kaway? Then notice what happened niya. And he said, No, but as a captain of the host of the Lord, I am now come. Ngambutas-but, dili. Dili ko niya, kinsa asa man ka? Para sa moa o para sa kaway? Ingon sa mga pero actually it was the Lord Jesus nga ingon sa kuha dito nga kaswa. Dili, ningani ko para ako'y makigaway, ako'y mo take over. Dili nga kuan ako ningani ko para makigaway para sa inyo ha. Wala yung but pa sa but ba. Ang tanawon dito sa wrestling ni Jacob nga yang lolo, ingani ang gyapon ang sitwasyon. Pero si Jacob lang, dugay nga nang surrender. Hantod nga, gibalian yun siya sa Ginoo. Ako na-save ko kay gibalian ko sa Ginoo. There were even chance unta ito nga dalira. Pero kining nalaging natay bright ta. Bright ba? Pero dili kang Jacob, dili kang Joshua, dali siya nakasabot. So tanawa sa verse 14. And he said niya, Nay, but as a captain of the host of the Lord, I am now come. And Joshua fell on his face to the earth, and did worship, and said unto him, What says my Lord unto his servant? Gwapo ni kang Joshua. Kay wala na agi og risling. Kasabot dayon. Luhod siya dayon. Now tanawon siya ng tabo. Sa verse 13. Nausay, one magunda. Muna dunay sorting learning the hard way. Learning the hard way. Sa verse 15, tanong nga. And the captain of the Lord's host said unto Joshua, Loose thy shoe from off thy foot, for the place whereon thou standest is holy. So Joshua did so. Abi ni mo sabot pasabot na yung loose thy shoe. Loose thy shoe. Ang usa lang ka sapatos. Sa Israel, kung imo nang buhaton, ang pasabot, I cannot, but you can. Nga, kuha na. Sa diyang gikuha ni Joshua, ang ipasabot, Lord, I cannot, but you can. Maybe makaistorya punta sa itong kaguling. Napay panahon nga nagsulti na, Lord, maglisod yun ko, pero kay balo ko nga, kaya ni mo. Kay dunay mo imong gisulti nga, with man it is impossible, but in God nothing is impossible. Doon na kay problema. You could not fight that job. Did God take over? Di maglisod ko, pastor. Ayaw pray. Ayaw ampo. Aton na. Because when you pray, you are saying, Lord, I cannot, but you can.
Ano tanawa? Genesis chapter 22. Now, makita nimo ang diferensya. Kadto kini si Jacob, wrestling yun. Kahi yun. Di yun mo, magduot yun. Pero ang maayo ning abot yun ang panahon nga, dili na siya nag-wrestling. Gablo kumbayot na yun siya nga, di yun kumubuhi. Say, have you reached a time that you say, Lord, di yun kumubuhi. Pero sultan mo, every Christian ought to have that kind of statement. Nga ang matag usa nga magtotoo dapat nga na. Di gyud ko mubuhi si mga. Nga naman. There are three things that we need to understand as I could recall. When we say of our relationship to God, gi-describe ni sa Ginoo. Primero, He is the shepherd and we are the sheep. The sheep could do nothing without the shepherd. The sheep need the shepherd. Doon na po ito'y principle nga ika, that we are the clay and He is the potter. Sa New Testament, He is the vine and you are the branches. Sa New Testament, mas grabe na. The branch could not live, subside anything. He will die if he detach himself to the vine. Galing kay si Jacob, piang tagas. Pero ako, binimo nga ni, may nomdom ko po ka na to. Jacob was saved, and I was saved before. Pero come a time nga, nga ni gyapon, binimo gibuhat sa Ginoo sa kuha. Gipunit ko sa boulevard nga patay. Na disgrasya. It was at the time that ang term backsliding, pero murag nag-rebuild ko ato. Gipunit ko nga patay sa boulevard. Hapit ko sa kabulan ko nasa Davao. Muto dito na hinumdum ko dito ay nga kung mamatay ka day, way sakit. May sakit. Pero pag mata na taod to, nakamata na ko, dito na, itong adi sa banggaan dito na. Way sakit kung pagbugto o day sakit. Pero kung di kaluwas, adto kag impierno, pag mata ni mo, patay ka doon. Pero ting sakit ka. Ito ko nakita, experience ba? Patay. Punit ko nila. Di ang katawanan pa yung Jojo, kung kaipuno ka, ang nakadisgrasya sa ako si lagar o dali nga Muslim ka ito. Kaya bulong ka ito pala, no? Pero, I mean to say, sometimes, kahit taputuhan, gusto pag ito nga balian ta. Tuwa man untay sa yun. Asa to, pastor? Tuwa dito kang Joshua. Si Joshua, he won the fight. Kadtong imposible sa una-una sa mga tao nagbalik nga di may musulod. Pwede katong yun nga rason nga gisakit sila sa Ginoo sa wilderness. Pagkapanahon ni Joshua, tuyukan lang man diyan. Way hago, katong hago, way pininsingay. Nga naman, because God take over. When you die as a Christian, daghang mga Kristiyano nga magmahay. Katong prinsipyo unta kang Joshua, pero dito sila sa apuhan ni Joshua. It's our choice. So, notice now, sa verse 27, niya, and he said unto him, what is your name? And he said, Jacob. And he said, thy name shall be called no more Jacob, but Israel. For as a prince hast thou power with God and with men, and hast prevailed. Unsa to? Ang has prevailed dito, nga gunit yun sa Ginoo. Unsay ang picture niya, ginitan niya ang sulti saad sa Ginoo. Kung imong tanawon, ato si Abraham. 25 years of waiting, pero gigunitan yun niya. Daghang may skirmishes ang nga pero gigunitan yun niya.
Wa namatay si Abraham nga wa makita ang saad sa Dios ang kinabuhi. Kita yun. Wrestling with God. Ito sulstan ang pangitas pray. Our dear Heavenly Father, Lord, salamat sa mensahe. The message is very, very clear, you know. Jacob has wrestled with God. In his flesh, physically, di siya mo daw. He never will win because he's only a creature. But in his clinging and in his begging, he won the heart of God. Dito, dili physical strength. Dito, it is a matter sa iyang pagkahibalo, pag-ila sa Ginoo from the beginning. Dito sa iyang pagigsaad sa Ginoo, nga gamay lang nga butang, unya pagkaod og sinina lang, okay lang. Pero too much nga blessing siya din, abot siya datong lapit. Then later on, God emptied him. And the emptying is, God wants to start new things sa iyang kinabuhi. Ang gusto sa Ginoo nga hitubuon sa kinabuhi ni Jacob, nga makita ni Jacob nga dili siya kundi ang Ginoo ang nagalihok sa iyang kinabuhi. Usa, salamat sa mong mensahe, Lord. I hope and we have learned it. Joshua had learned when he faced that angel, which is actually the Lord Jesus Christ. Then he said, I came to take over as the captain of as the captain. Then he understand. Then God said, take off your shoes. He take it off. And that is where he said, I cannot, but you can. Daghan ni mga problema, Ginoo. Nga kung among tanawon, imuninggi pa, you have made it. Pero usahay among natanaw, ang among kaugalingon. Pero sa dihang nami sa River Jabot, nagasyagit mi diha kanimong palaban. Lord, hatagi kami mga pagsabot. Nga kanunay sa mong hunang-hunag sa kasing-kasing, nga mong ginakita, na dili kami, kundi ikaw ang nagpatigayon ng tanan. Bisan sa mong kaluwasan, ikaw ang nagpatigayon niin. Ikaw ang nagpadala og mga katawhan, nga diin masayran namo ang imong plano sa among kinabuhi, ug pinagi diha kang Kristo, nga kami nahimong naluwas. Busa, dalaygon ka nining mensahe, Ginoo. Help your people to stop wrestling with God, but to cling and to be for Him. Bless as you've been blessing the message again, Father, I pray in Jesus' name, amen. Don't know about our life today, pero the same principle. Simply trusting every day, trusting through a stormy way, even when my faith is small, trusting Jesus, that is all, trusting as the moments fly, trusting as the days go by, trusting Him while before, trusting Jesus, that is all, brightly God His Spirit shine into this poor heart of mine. What He is I cannot fall, trusting Jesus, that
the days go by, trusting Him, whatever before, trusting Jesus, that is all. Singing, if my way is clear, praying if the path be dread, if in danger for Him call, trusting Jesus, God is all. Trusting us, the moments fly. Trusting us, the days go by. Trusting Him, whatever before. Trusting Jesus, that is all. Trusting Him, one life shall last. Trusting Him, ever He pass. Here we hear the jasper wall. Trusting Jesus, that is all. Trusting us, the moments fly. Trusting us, the days go by. Trusting Him, whatever before. Trusting Jesus, that is all. Daghang salamat akong nang just away. Chiki. You pray at ang ato mga suportahanan nga mga kasimbahanan. Sila akong gipa decision ako ni. Kay during our meeting, nag-offer ko nga mo tudlo gud, mura pag maayo, pero matudlo matabang sila kay balumang gud ko aning mga kining grupuhan ni. Gikan ni sa mga lukyas o kanang nasa nabunturan na mga doktrina. Sound anang doctrine of salvation, puro doon ako I know it. So I offered din during our meeting lang at nagsulti quarterly, nagsulti 2 times a week, dinon ako at 2 times a month, dinon ako. Kamo, pero sayang ba? Sayang. So, ila kong gitawagan, Pastor, okay, 1 month lang, per month na, Pastor. Okay kayo ng per month. Eh, kung 2 months, ayan na lang. Cancel. So, let's pray for them. We are nakakomit na tayong matabang sila. Monthly support, din later on, mga bigi, makatabang ta sila, mga building, something like that. Pero akong tanaw, mga let's pray for them. And pray for me, dahil idaran na ta. So at this time, first, we want to mag-prayer, closing prayer. I would like to, as a manners, sa ato ang pumaagi sa simbahan, we would like to welcome ang atong bag-o nga membro through baptism. Let's welcome si Juby Ablik. Ma'am Juby Ablik. Muna yung atong nabaptize class. Salamat sa concern sa iyang lisod karon ang mag-winning, I tell you. There are so much confusion na nagahitabo sa when we speak about mga doctrinal teaching o mga kasimbahanan. I'm very
kung kay ko karang na kay they are attacking the church, they are attacking the Bible. Wala na gyud, grabe gyud. Pero ang Bible. Amiguhan ninyo ang mga bago na pamilya. Lalay ka na sa kung magpamembro sa choir. Kung magpamembro ka sa choir life, para na maamigo nimo sila. Magpamembro. Para ganahan si iyong papa nga, iyong papa kagawad ni sa Loreto. And he's a Christian, he's a very good leader. Basta Kristiyano maayo na. Pagpamembro sa choir lalay, kung kamo mga membro di simbahan, kung mabrihan lang ninyo ni akong kasing-kasing, my heart belongs to you. Kung makuha lang ninyo. Muna ko itong mga itong mga suportan nga simbahanan, di need kung kuwan pa ma-educate yun og maayo. Kay karong panahon na grabe ang confusion. Kung minus-minus ka na, Brother Gilmil will come for closing prayer. Salamat sa inyo ang attention. Mag-amputa. Our most gracious and loving Heavenly Father, we thank you so much for the service this morning. Thank you, Lord, for the presence of everyone. Salamat, Ginoo, sa nindot nga mensahe karon nga buntag ug napaminawan sa tanan, wrestling with God. It was a message, Ginoo, nga nagahatag og reflection, Lord, that naiduha ka butang, Ginoo. Si Jacob, napildi siya sa iyang physical nga pigag-wrestling kanimo, but he won because he was persistent, Ginoo, in asking for thee. O unta, Ginoo, sa mong kinabuhi, dili kami makigbugno kanimo, Ginoo, diya sa paagi nga kami magamasinopakon kanimo. Kung dili, Lord, makigdumog kami kanimo, pinaagi sa among pagpakita, sa among persistency, sa among pagsalig, o pagpangayo diha kanimo, Ginoo, o diha kami madaugon diha kanimo, Lord. Inaot nga dili kami wrestling kanimo, Ginoo, sa pagsinupak, kay kung maingon man kami pagabalian nimo, Ginoo, kami hatagan nimo og usa ka butang sa mong kinabuhi nga amo pagamahayan unya. Salamat, Ginoo, sa pahinumdum ug usa kini ka dako nga challenge sa amoang kinabuhi, Lord, nga persistent kami, makigdumog man kami kanimo, Ginoo, pero diha sa amoang faith o pagsalig diha kanimo sa kanunay. Salamat, Ginoo, sa mensahe o napamatian sa imong mga katawan karon. Ikaw magapanalangin niini sa matag usa nga of course i-apply na mo, Ginoo, sa among kinabuhi. Ikaw padayon, Ginoo, nga magatabang sa imong mga katawan, magapakaon sa imong mga katawan, Ginoo, sa imong mga pulong, sa ingon nga magalig-on kami ug nga mahimong mabaruganon kami, Ginoo, sa among kinabuhi. Diya sa imong kabubuton sa among matag usang kinabuhi. Ikaw mag-auban, Ginoo, sa among pagpauli karon, ihatag ang safety, Ginoo, sa among mga dalanon, ug nga padayon ikaw magpanalangin sa tibok nga adlaw na mga panimbahon until this afternoon, ug ikaw usab padayon magapanalangin sa mensahe nga pagadadon ni Pastor unya nga hapon. In Jesus' name I pray, Amen.